Alright, hello everyone. Live na ba tayo? Yes, napindot ko na, live na tayo. Ilan na ang nanonood? Nasa 10. Sana naman dumami pa yan Siguro pag tinuloy ko, magiging ilan? 11 na, no? Anyway, ang lecture natin ngayon tungkol sa abnormal psychology, ang title, 6 Reasons Why Mental Illness is Hard to Fight. Now, before I continue, gusto ko lang i-highlight ano bang ibig sabihin ng hard to fight. Sa Tagalog, mahirap labanan. In this lecture, ang ibig sabihin niyan, dalawa. Ilan? Dalawa. Number 1, hard to fight means dumadami yung mga cases ng mental illness. And this is true in the Philippine context. Sabi ng mga statistics natin, tumataas talaga yung incidences of Filipinos na nagkakaroon ng mga mental illnesses. To the point na tinawag to na rising epidemic. Everybody say rising epidemic. Akala natin tapos na yung pandemic, meron palang bago. Although hindi naman pandemic level, pero epidemic. Tumataas, dumadami yung mga tao na nagkakaroon ng mental health crisis. Bakit? Yun yung ibig sabihin ko ng hard to fight. Later on, we will make sense why this is happening. Number 2, ang ibig sabihin ko ng hard to fight is meron tayong failure of treatments. Now, I want you to notice something in our culture today. Sa kultura natin ngayon, sobrang aware na ng mga tao sa mental health. Alam na natin yung definition ng mental health, alam na natin yung mga treatments, ang dami ng mga vloggers, ang dami ng mga libro that talks about mental health/mental illness. But how come? Bakit in Tagalog, in spite of all this, hindi pa rin nag-work yung mga maraming treatments? Now, I'm not saying na wag na kayong mag-treatment. Ang sinasabi ko lang na in spite all of these interventions na alam natin against mental illness, hindi pa rin siya nagiging effective, pataas pa rin ng pataas. Yun yung ibig sabihin ko ng hard to fight in this lecture. Also, if you notice, kung babalik tayo doon sa title page ko, meron akong part 1. Siyempre, hello. Kung may part 1, merong very good. Part 2. Diba? Kasi masyadong mahaba kung i-discuss ko lahat ng 6 reasons in one lecture. Alam ko naman, ayaw nyo ng mga mahabang lecture, no? Tama ba? 3 minutes pa nga lang, lumilipat na kayo. Ano pa kaya kung gawin kong 1 oras? So, kinat ko. So, part 1 will cover reasons 1, 2, and 3. Sana naman abangan nyo yung part 2. Doon ko ipapasok yung reasons 4, 5, and 6. So, diretsahan na, punta na tayo sa reason 1. Bakit mahirap labanan ang mental illness? Number 1, because many people today have shallow understanding of what mental illness means. I want to highlight those red words, shallow understanding. Sa Tagalog, mababaw yung pagkakaintindi. Marami mga tao ngayon, masyadong mababa ang standard, masyadong mababa ang criteria para masabi nila kung meron bang mental illness yung tao or wala. Okay? Now, remember, paano ba natin nalalaman or nako-confirm if someone is mentally ill? Gumagamit tayo ng objective standard sa tulong ng DSM-5. This is known as the Bible of Psychological Disorder. Shout out dyan sa mga psych majors. I know, alam nyo na to. Paulit-ulit na to sa AbPsych, paulit-ulit na to sa clinical psych. Binabanggit ko rin to in general psychology. 'Di ba? Ito yung pinaka standard natin. Paano natin masasabi if a person is mentally ill? This big book, by the way, malaki yan. Makapal yan. Alam ng mga students ng psychology yan, contains the following information. Number 1, lahat ng pangalan ng disorders na na-identify nandyan. Mental illnesses, lahat ng pangalan nandyan. Kaya expect na makapal talaga yan. Kasi nga, maraming mental illnesses na nag-e-exist. Number 2, short background for each of those disorders. Pinakamahalaga yung number 3. Dito nakalagay yung mga specific symptoms under each of those mental disorders. At itong number 3 yung ginagamit natin for diagnosis. Kaya nga ginagamit yung DSM-5 not for entertainment purposes, not for satisfying your curiosity, pero okay din naman, pero hindi yun yung primary use ng DSM-5. Ang primary use ng DSM-5 is, again, diagnostic purposes. Kaya nga nasa pangalan niya, diagnostic . Ibig sabihin, ginagamit natin to
para makumpirma kung ang isang tao may mental illness ba o wala. Tinitignan natin kung meron ba siyang symptoms. Everybody says symptoms. Mga senyales na meron siyang isang psychological disorders. Ang tawag natin dyan in a more technical term, diagnostic criteria. Lalabas sa quiz mamaya yan. Kinasabi ko na sa inyo yung sagot. Diagnostic criteria. What are the things that we should observe to confirm that a person has indeed mental illness? Ano yung mga dapat niyang ipakita? Ano yung dapat meron siya? Bibilangin natin yan, and then from there, we confirm kung meron nga ba siyang mental illness. By the way, ipasok ko lang din disclaimer, ang gumagawa ng process na yan, yung diagnostic na yan, dapat professional ha. Hindi yan pwede kung sino-sino lang. Hindi yan pwedeng si Popoy sa kanto. Hindi mo pwedeng ipagawa to kay Mang Kanor. Dapat someone who is licensed to do this. Okay? So wag kayong mag-a-attempt kung wala naman kayong mga license na gumawa ng diagnostic process because you are not qualified. Maliwanag ba? So for example, going back to the issue of the diagnostic use of DSM-5, paano ba natin malalaman if a person has narcissistic personality disorder? Got it? Meron niyang mga hinahanap na mga criteria such as what you can see on the screen. Medyo maliit lang, i-zoom in nyo na lang. Ito yung mga different criteria na dapat napapakita ng tao para ma-confirm kung narcissistic personality disorder nga ba yung meron siya. The same thing with depression. Ito yung mas gusto ko i-emphasize. Kasi ito yung maraming nagsasuffer from. Major depressive disorder. Again, as you can see, meron tayong diagnostic criteria. So, iisa-isahin yan ng mental health professional from numbers 1 hanggang 9. And then, from there, doon ngayon siya magde-decide kung officially depressed ka na ba. Paano malalaman kung officially meron kang major depressive disorder? Somewhere here, hindi ko na lang nalagay kasi masyadong mahaba, pero sa dulo ng diagnostic criteria na to, may ganyang nakasulat. I-zoom in natin para makita nyo. A person must have 5 or more of 9 specific symptoms during the same 2-week period, including either a depressed mood or of loss of interest or pleasure. I want to highlight those red words. Kailan ka nagiging officially depressed? Kapag na-meet mo yung mga red words na yan. Meron kang 5 or more doon sa 9 specific symptoms na tumatagal ng around 2-week period na hindi nawawala. Nagigets nyo? Kapag ang isang tao inobserbahan ng isang psychology professional at nakita niya to, na-satisfy itong diagnostic criteria na yan, ibig sabihin officially depressed yung tao. Ito yung problema. Anong ibig sabihin ko ng shallow kanina? Which is our first point. Many people today, makakita lang ng isang symptom, ko-conclude na kaagad nila na depressed sila or depressed yung taong kakilala nila. Would you agree? Sino may kakilalang ganyan? Ganyan mag-diagnose. Uy, masyado siyang malungkot to. Uy, dati nagbabasketball pero ngayon hindi na, nakakulong na lang sa kwarto. Oh. Depressed yan. Isang symptom pa lang yun. Ang sabi dito sa official definition ng major depressive disorder, 5 or more dapat. Must have 5 or more. Yung mga tao ngayon makakita lang ng isang simptomas, ay clinical depression na yan. Kailangan na ng treatment niyan. Or minsan nga worse, hindi pa siya nakabase sa personality ng tao o sa behavior ng tao. Minsan, may masama lang mangyari sa isang tao or may masama lang mangyari sa'yo, i-conclude mo na depressed ka na. Ay, bumagsak ako sa exam, depressed ako. Ay, break na kami ng jowa ko, depressed ako. Kaya nga, let me also take this opportunity to educate everyone na iba ang pagiging sad sa pagiging depressed. Hindi porket malungkot ka, depressed ka. Hindi porket may malungkot na nangyari sa'yo, depressed ka. Siguro they're correlated, pero hindi siya causal. Yung nasad ka, therefore, naging depressed ka. Okay? Sadness is not the same as depression. Yan yung sinasabi ko. Na in today's society, ganyan ka-shallow yung understanding ng mga tao about mental illness. Mabilis mag-judge, mabilis mag-label of a certain disorder based on isang symptom lang.
Am I making sense? And that's not good kasi ang nagiging effect niyan, kung masyadong mababaw ang pananaw natin sa mental illness, masyadong mababa yung diagnostic criteria ng mga tao, is nagkakaroon ng overinflation of mental illness. Ibig sabihin, nare-report na sobrang daming may mental illness, specifically depression, pero sa totoo lang, dahil mababa lang yung standard nila of depression, it appears na mataas, pero sa totoo lang, konti lang. Ang tawag dyan, false positive. Iniisip mo na depressed ka kahit hindi naman. And that's dangerous. Pag ginawa mo sa sarili mo yan, or ginawa mo sa ibang tao yan, nilabel mo sarili mo o yung ibang tao na depressed kahit hindi naman, nagkakaroon ka ng self-fulfilling prophecy. Everybody say self-fulfilling prophecy. Ibig sabihin yan, pinaninindigan mo yung label na binibigay sa'yo. So when somebody tells you na you're depressed, kasi ang standard niya is malungkot ka from Monday to Tuesday, tapos sasabihin niya sa'yo na, uy, alam mo, depressed ka kasi symptoms yan ng major depressive disorder, paninindigan mo na ngayon yung label niya sa'yo na may major depressive disorder ka. So kahit wala ka namang major depressive disorder, you act as if meron ka. Kasi nga, nagkakaroon ka na ng self-fulfilling prophecy. Depressed pala ako paninindigan ko na depressed ako. So, dumadami ngayon yung kaso ng may major depressive disorder kahit sa totoo lang, marami sa mga yon, wala naman talagang ganyang disorder. Yun yung tinatawag kong overinflation of major depressive disorder. Now, don't get me wrong hindi ko sinasabing lahat ng taong nagre-report ng major depressive disorder false positive. Meron dyan totoo. Pero hindi yun yung focus ko. Ang focus ko yung mga hindi totoo. Sinasabi nilang depressed sila, sinasabi nilang depressed yung ibang tao, pero hindi naman talaga. Kaya nga, meron akong mahirap na could it be dito Could it be? Pwede kaya na sinasabi mong depressed ka na hindi naman pala? Are you one of these people na nagfo-false positive on this issue? Paniwalang-paniwala kang depressed ka or nilalabelan mo yung isang tao na depressed na hindi naman pala. Kasi sa totoo lang, hindi siya pasok doon sa diagnostic criteria of depression. Okay? So sana sagutin nyo to ng honest. Kayo ba ginagawa nyo yun sa sarili nyo? Ginagawa nyo ba yan sa ibang tao? Hindi dapat. Delikado yan. Kaya ang application ko dito under point number one is, you need to read more about the nature of mental illness, specifically DSM-5. Pag-aralan mo talaga, ano ba yung mga formal criteria na dapat ma-meet para malabelan mo yung isang tao as mentally ill. Hindi pwedeng isang symptom lang yung makita mo, ang conclusion mo may mental illness siya. Meron yang higher standard for you to confirm if mental illness is present. Number 2, don't self-diagnose. Ito, very practical yan. Knowing the fact na hindi ka naman pala qualified, wala ka naman palang license to do that, huwag kang mag-diagnose. Huwag mong gamiting basis yung feeling mo to conclude na meron kang mental illness. Kasi this is one of the most common basis na ginagamit ng mga tao in diagnosing the self kung may mental illness. Yung word na feeling. Do you agree? Feeling ko may something ako Feeling ko may mental illness ako I am not a big fan of feelings when it comes to making decisions. Do you agree? Dangerous yan. Knowing human nature, lalo na kayo mga psych majors, you would know that feelings are not good basis for your conclusion. Kasi ang feelings change. Ang feelings, nakakaloko yan. Sinabi yan ni Jeremiah, di ba? Old Testament pa lang. That the heart is deceitful above all things. Pwede kang maloko ng feelings mo. Sinasabi sa'yo ng feelings mo na may mental illness ka, pero sa totoo lang wala. But it feels like you have. Unfortunately, many people believe more on their feelings than objective data. Am I making sense? Yan yung ibig sabihin ko ng shallow understanding of mental illness. Kaya nagiging mahirap labanan ang mental illness. Reason number 2 is, meron kasi tayong tolerant environment. Ibig sabihin ng tolerant, meron tayong environment, meron tayong society na imbis na tinitreat, imbis na nagbibigay ng treatment against mental illness, ang ginagawa, ninunurture pa, nire-reinforce pa yung mental illness na meron yung mga tao. Which I find so ironic.
Kasi in general, di ba, ang society, anong sinasabi natin? Gusto natin ang mga tao mentally healthy. But if you compare that goal, gusto natin mentally healthy ang mga tao, ikumpara mo yun sa practices within our society, hindi tugma. Mukhang hindi totoo na gusto nating walang mental illnesses yung mga tao, because in our society, it is so good in nurturing. It is so good in reinforcing mental illnesses. Bigyan ko kayo ng matinding analogy para mag-gets nyo, no? Parang ganito nangyayari sa current society natin. May isang tao nagsasuffer from severe flu at ayaw natin yan. Gusto natin ng isang tao maganda ang health. Now, imagine someone suffering from severe flu. Anong gagawin ng society sa isang taong may severe flu? Ino-nurture pa niya. Supposedly, treatment yan. Magpahinga ka, uminom ka ng tubig, uminom ka ng mga necessary medicines para mawala yung severe flu mo. Pero hindi ganun ang mangyayari. Society, meron akong severe flu. Ano bang dapat kong gawin? Ang gagawin pa ng society, eto sasabihin sa'yo, magpagod ka na magpagod. Bigyan kita ng gift certificate kasi may severe flu ka. Huwag kang uminom ng medicine. Makipag-socialize ka pa ng makipag-socialize. Atenan mo lahat ng Christmas party habang may severe flu ka. And most important, mag-celebrate tayo na meron kang severe flu. Right? I mean, sounds crazy, pero ganyan ang nangyayari in our society today in connection to mental illness. Palitan mo lang yung severe flu ng mental illness. Yan yung ginagawa ng society. So yung severe flu dito, gawin mong mental illness, the society will reinforce that mental illness. Let me give you 2 examples paano ginagawa yan. Halimbawa, social media. Ang social media, ipopromote, i-reinforce yung flex culture. Everybody say flex culture. Siyempre, yung mga millennials, yung mga Gen Z, yung mga Gen Alpha, alam na alam yung flex culture na yan. Basically, ang sinasabi lang yan is, kapag meron kang success, kapag meron kang mga magagandang material things, i-flex mo sa social media, ipakita mo sa lahat kung anong meron ka. Kasi raw, deserve mo yan. Pinaghirapan mo yan, so you deserve to be proud doon sa bagay na pinaghirapan mo. Yung pinaghirapan mong bahay na tinatayo mo sa Forbes Park, yung sports car na pinaghirapan mo for 3 years na nabili mo na ngayon, i-flex mo lang yan, deserve mong ma-appreciate. Usong-uso yung ganyang idea in social media at may mga vloggers pa na yan talaga yung tinuturo na value sa mga tao. I-flex mo ng i-flex yung mga bagay na meron ka. After all, you wouldn't know. Ano pa sasabihin? Baka nakaka-inspire ka ng ibang tao. So, pinapackage pa na maganda yung flex culture. Now, it sounds right. Tama ba? Sa unang dinig, parang tama naman yun eh. Parang wala namang mali doon. But, if you think about it deeper, isipin mo, mag-isip ka ng talagang malalim habang nagko-coffee ka. Hindi maganda yung flex culture because it is reinforcing certain patterns na meron sa isang mental disorder such as NPD. Kung titignan mo yung diagnostic criteria ng narcissistic personality disorder at in-apply mo yung flex culture, meron ditong mga patterns under that disorder na pwedeng ma-enhance, such as self-importance, such as sense of entitlement, such as being arrogant. Hindi maiiwasan yan eh. Pag flex ka ng flex, sumasabay yung pag-enhance, pag-intensify ng mga traits na yan. And the more the person does this, habang flex siya ng flex, na-enhance yung mga traits na yan, patindi ng patindi yung mga patterns na yan to the point na nagde-develop na siya sa isang mental disorder. I hope I'm making sense. How a certain culture na tinatanggap sa social media nakakapag-intensify ng isa pa lang disorder. Kaya nga may mga articles na nabasa ko in connection to this, no? Posible kaya na ang effect nito, dahil nire-reinforce ang flex culture in social media, marami mga tao ngayon sa totoo lang, meron ng narcissistic personality disorder, pero hindi sila nadadiagnose. Why? Kasi nga, in the world of social media, this behavior, it's not considered a disorder, it is a value. Positive pa ang tingin. Motivational coach pa ang tawag sa'yo. Di ba? Pero sa totoo lang, meron ka na palang na-develop na NPD. Hindi ka lang na-diagnose. Am I making sense? And this is scary. Do you agree? This is a very scary thing. Kasi kung marami na palang tao ngayon na officially, sa totoo lang, meron ng NPD,
na-satisfy na yung diagnostic criteria pero hindi sila nadadiagnose, papaano kung yung mga tao na yan mapunta sa government? Paano kung yung mga tao na yan na may NPD na pala, naging jowa mo? Paano kung yung mga tao na yan na may NPD na pala, naging vlogger? Oh my goodness. Am I making sense? So yung mga tao na yan na may NPD na at napunta sa mga positions of power, positions of influence, will further influence others na mag-develop ng mga ganyang patterns. Kaya mangyayari, kakalat lalo. Mas magiging common yung mga tao na merong NPD na hindi naman nadadiagnose. Kaya nga mag-reflect nga kayo, may kakilala ka ba ngayon sa buhay mo? Pwedeng friend mo, kapitbahay mo, o baka jowa mo, hindi mo alam. Meron ka bang kakilala na mukhang may NPD na, pero sa totoo lang, hindi pa na-diagnose? May kakilala ka ba? Yan. Yan yung magandang itanong, ha? O, ngayon, hindi ko sinasabi mag-diagnose kayo, lalo na kung hindi naman kayo licensed, pero it just makes sense to think about this. Posible kaya na may kakilala ka na talagang sa totoo lang dapat diagnose NPD na siya, but because of our society that is so tolerant about this, hindi na lang siya nadadiagnose. Kaya tuloy-tuloy lang siya sa pag-function sa society. Imbis na nakakatanggap siya ng treatment, nakakatanggap siya ng reinforcement. Oh my goodness. Could it be na isa rin yan sa mga reasons kung bakit magulo ang society natin ngayon? No? Meron na palang nagda-drive ng kotse, meron na palang mga officials sa government, meron na palang mga estudyante, meron na palang mga teachers na may NPD na, pero hindi nakakatanggap ng treatment. Rather, anong natatanggap? Reinforcement from the society. Another example under this is popular music. Can we just all agree on this? Lalo na mga psych majors, dapat mag-agree kayo dito na ang music may psychological effects yan. Paulit-ulit na yan, studies after studies have shown na ang music hindi lang yan mga sound waves na dumadaan sa tenga mong marumi. Joke lang. Hindi ko alam kung marumi yung tenga nyo, no? Oh, hindi lang siya sound waves na na-absorb ng tenga natin, pero may mga spiritual, psychological effects ang music. This is one study to prove that. At marami mga studies na kayo na lang bahala magbasa. Now, special mention to rock music. Anong klaseng popular music? Rock music. Specifically that genre. Okay? In general, I have nothing against rock music, pero i-report ko lang kung ano yung mga findings na nakikita nila on listening sa rock music. Okay? Halimbawa, kinig ka ng kinig sa Linkin Park. Siyempre, hindi nyo nakilala yung Linkin Park, no? Kailangan ko na talagang palitan tong examples ko. Oh, pero i-research na lang kung sino yung Linkin Park. It's a rock band. And during my time, super sikat niyan. Halos lahat ng kanta niyan hit. At pag sinabi mo na yung kanta ng isang rock band is hit, ibig sabihin lahat ng tao halos kinakanta yung mga kanta nila. And one of the songs that they sing, entitled Waiting for the End, ito yung lyrics. Sabi, waiting for the end to come, wishing I had strength to stand. This is not what I planned. It's out of my control. Flying at the speed of light. Thoughts were spinning in my head. So many things were left unsaid. It's hard to let you go. I want to emphasize on the red words. Pansinin niyo yung mga red words. Yung mga psych majors dyan, anong napapansin niyo sa mga red words? Itabi mo yan sa simptomas ng isang taong depressed. Pasok na pasok yung mga red words na yan. And to come, not what I had planned, out of my control, spinning in my head, I'm thinking to let you go. These are words of someone na most likely nagsasuffer from these symptoms ng depression. Kaya, meron niyang two negative effects, no? Number one, for people who are already depressed. Kasi 'di ba yung tao may ganyang ugali, no? Gusto niya makinig ng isang kanta na magva-validate sa feelings niya. O sabihin na natin may isa tayong imaginary person na sa totoo lang, meron na siyang clinical depression. Tapos makinig pa siya ng kanta ng Linkin Park na yan. Ano mangyayari? Lalo ngayon magi-intensify yung mga feelings niya na ganito from listening to that song. So lalong titindi yan. Hirap na nga siyang i-handle yung mga yan. Nakinig pa siya ng music na nag-validate sa kanya yan, lalong titindi yan. It's like putting gas on fire.
Ang isa pang negative effect nito is, paano naman yung mga tao na walang depression? Siguro sila okay lang makinig, no? What do you think? Hindi ka naman depressed, mahilig ka lang talaga sa Linkin Park, nakinig ka ng song na yan, okay lang siguro makinig, hindi rin. Kasi in psychology, may tinatawag tayong illusory truth effect. Bago yan, ano ibig sabihin ng illusory truth effect? This is a phenomenon in psychology where kapag paulit-ulit mo raw sinasabi ang isang statement, kahit hindi totoo sa'yo, unti-unti nagiging totoo sa'yo. Apply mo yan dito sa pinag-uusapan natin. Hindi ka naman depressed. Masayahing tao ka nga eh. Pero paborito mo yung Linkin Park. Paulit-ulit mong kinakanta yung Waiting for the End. Ano mangyayari? Sabi ng illusory truth effect. Maya-maya, kahit hindi naman totoo, na-depress ka, kahit hindi mo naman pinapakita yung mga patterns na yan na naka-red, pero dahil lagi mong kinakanta, naging national anthem na ng buhay mo, maya-maya, totoo na yan. Illusory truth effect. So, hindi ka naman talaga depressed. Wala naman talagang nangyaring masama sa'yo. Wala ka naman talagang genetic predisposition to be depressed. But one day, bigla ka na lang naging depressed. Yun na yun. Paulit-ulit mo kasing kinakanta yung mga unhealthy lyrics na yan. And by the way, nalimutan ko lang sabihin na yung last line dito, it's hard to let you go. Alam nyo kung sino yung you dito? Yan yung singer mismo. Which means, itong statement na to, it's hard to let you go, ang tawag dyan in psychology, suicide ideation. This person na kumakanta nito, iniisip niya na magpakitiwakal na. Nabulol yata ako doon, no? Mag-suicide na. Nag-iisip siya, mag-let go na lang kaya ako sa sarili ko. Oh my goodness. These words are so unhealthy. These words go straight to your soul. And it affects your mental health. Ang problema, these songs are popular, accepted in the society. Kaya nga ang tanong ko, no, could it be? Wait lang could it be? Wait lang meron lang akong ayusin dito. Okay ba yung ano ko, audio ko? Wait lang dyan lang kayo. Ayun, okay naman. Could it be? Nakailang could it be na ako? Could it be? Could it be? Could it be? Could it be? Na merong connection yung pagiging rockstar sa tendency ng pagsusuicide. Now, hindi ko sinasabing causal yan Hindi ko sinasabing pag rockstar ka, automatic magsusuicide ka. Kasi marami namang rockstars na okay ang mental health. Pero could it be na yung kanta kasi na kinakanta ng mga rockstars, nakaka-contribute yon sa poor mental health that some of them leads to committing suicide. Knowing all these things, knowing illusory truth effect, ako ang hypothesis ko dyan mukhang oo, may kinalaman yan. It's a contributing factor. Why someone would have poor mental health that will lead to suicidal behaviors. Pero again, anong problema? Yung pakikinig sa popular music, kaya nga popular, wala, popular, maganda. So, normalize. Okay lang, makinig ka ng makinig. Kasi nga yung environment is tolerant of mental illness instead of treating it. That's my reason number 2. And last one, as we end, reason number 3, bakit mahirap labanan ng mental illness? Kasi meron tayong toxic culture. Meron tayong mga ways of living, ways of thinking, ways of behaving na sa totoo lang masama, pero hindi halatang masama. Mukhang tama. Sounds familiar? Naalala ko yung passage na to from the Bible. Masama siya, pero ang expression sa society, mukhang tama. Kaya nagiging popular. Sino may gawa niyan? Demonyo may gawa niyan. Even Satan disguises himself as an angel of light. Satan, ultimate expression of evil, kaya pala niyang magkunwari na angel of light siya. At meron pa siyang mga servants. Meron pa siyang mga servants na nag-a-appear as if they are angels of righteousness. So akala natin tama yung mga katuruan, akala natin tama yung mga behaviors, yun pala deep inside, deep under, toxic pala, masama pala. Meron ba kayo naiisip na ganyang culture in our society today? Culture na mukhang maganda, maraming may gusto, maraming supporters, pero sa totoo lang, evil pala. I have one on top of my head, and from here, I'm sure marami na naman magagalit sa akin, pero okay lang.
Hindi naman ako nagle-lecture para magustuhan nyo. Nagle-lecture ako to expose the truth. And the truth is, I think, one good example of a culture na mukhang maganda pero sa totoo lang pangit, specifically for mental health, is yung tinatawag nating self-love movement or the self-love culture. I'm sure yung mga listeners ngayon, marami sa inyo alam nyo na yan, no? But for those of you na hindi pa alam ang self-love, ito yung tinuturo ng self-love. Na ang number one priority mo sa buhay, ikaw. Kaya nga self eh. You greater than others. Ikaw muna bago iba. Ang goal mo sa buhay, dapat happiness. Gawin mo lahat ng bagay sa buhay mo na makapagpasaya sa'yo. Dapat lagi ka lang good vibes, bawal negative emotions. Deserve mo lahat ng best. Bawal ang ma-feel bad. Lagi ka lang dapat feel good. Now, you reflect. Do you agree na itong teaching na to popular in our society? Meron ba kayong libro na alam na ganyan yung tinuturo? Marami yan. Sa fully book, marami yan. Specifically, anong section? Sa self-help books, maraming ganyan. May kakilala ba kayong mga, or may alam ba kayong mga seminar? Nagkalat yan sa Facebook na ganyan ang tinuturo, how to love the self. Ako muna. May nakita ko, yan yung title, Ako Muna. May kakilala ko kayong mga vloggers na yan yung tinuturo, feel good, mahalin ng sarili. May kakilala ba kayong mga teachers, mga celebrities, even politicians na yan yung tinuturo at gumagawa ng batas na magtotolerate ng ganyang idea? Oh my goodness, nagkalat yan. And I'm sure right now, marami na namang nakataas ang kilay ngayon. What's wrong with that? Ano namang masama sa self-love movement na yan? Dito ko na i-justify. Let me tell you, at ito, panininigan ko to, no, na ang self-love movement, although it's popular, it's toxic for the psyche. Ito yung isa sa mga reasons kung bakit mahirap labanan ng mental illness, because something so popular is deep inside evil and destroys the psyche. Special mention dito, yung last part, yung bawal ma-feel bad. Yan yung pinakasikat na teaching ng self-love movement. Good vibes lang. Bawal ma-feel bad. Now, ito yung statement ko ha. Yung ganyang attitude na bawal ma-feel bad, iwasan mo lahat ng negative emotions, deserve mo kasi lagi kang masaya, akala mo nilalayo ka niyan sa DSM-5, sa totoo lang, you are being pushed towards DSM-5. The more ina-apply mo yung ganyang attitude, the more hindi nagiging okay yung mental health mo. O syempre, maghahanap kayo ng reason ko kung ba't ko nasabi yan, meron akong conceptual framework dyan. Shout out dyan sa mga mahihilig mag-research. Baka sabihin nyo, puro lang ako dada dito ha. Meron akong conceptual framework na pwede nyong i-test. And this is what I'm proposing. Kung bakit nagkakaroon ng mental illness, no? Sabi ng self-love movement, huwag kang mafe-feel bad. Puro ka lang positive emotion. Layuan mo yung mga negative vibes. You deserve to be always loved. With tears in the eye, paiyak-iyak pa habang nagbo-motivational speaker siya ng gano'n, no? Kapag ganyan na pinairal mo, no feeling bad, ang nangyayari, bumababa yung character strength mo. At kapag bumaba yung character strength mo, dyan nang gagaling kung bakit nakaka-develop ng mga mental illnesses. Now, very quickly, pag-usapan natin, ano ba yung character strength na yan? Shout out dyan sa mga psych students, specifically yung mga nag-take ng positive psychology. Dapat alam nyo to. Shout out sa mga naging students ko dyan. Lagi ako nagtuturo ng positive psychology. Si Martin Seligman yan. He's one of those psychologists who said na dapat ang psychology balanse. Although yes, we talk about mental illness, pero ang psychology, hindi lang dapat focus sa mental illness. Wag lang tayo puro intervention. Wag lang tayo puro paano natin tulungan yung mga taong may mental illness. Although that's good, pero sabi ni Seligman, dapat balanse. Turuan din natin yung mga tao kung paano hindi makadevelop ng mental illness. Ang tawag dyan, preventive care. Diba? Preventive is always better than cure. Sabi nga nila, totoo rin yan sa psychological world. Kaya si Martin Seligman, gumawa siya ng handbook na counterpart ng DSM-5, ang title, Character Strengths and Virtues, that teaches people how to prevent or fight mental illness before it happens. Makapal din yung book na yan eh. Kasi makapal yung DSM-5
DSM-5, di ba? Kinapalan din ni Martin Seligman. In this handbook, nag-discuss siya ng mga different character strengths na dapat nating palakasin that will help us prevent the development of certain mental illness. English yun, ha? Siguro nag-bacon ako kanina, kaya ako Englishero ngayon. But kidding aside, ano ba tong mga character strengths na yan na sinasabi ni Seligman na pangpaiwas sa mental illness? The following, i-zoom in natin para makita ninyo. Nawala na naman yung shortcut keys ko, ha? Ito, i-zoom in natin. Courage, justice, temperance, wisdom, transcendence, humanity. Bottom line, the more malakas yung mga ganyan mo, mas develop yung mga ganyan mo, mas bababa yung chance na magkakaroon ka ng mental illness. So kung ayaw mo magkaroon ng mental illness, yung anak mo ayaw mo magkaroon ng mental illness, yung asawa mo ayaw mo magkaroon ng mental illness, anong gagawin mo? Pataasin mo yung mga character strengths na yan na sinabi ni Martin Seligman. But the question is how? Tama, no? Tanong yan. Paano ba nade-develop yung mga character strengths na yan? At ang sagot, maraming hindi mag-a-agree, pero ito yung totoo. Ganyan naman sa buhay. Karamihan ng totoo, marami hindi nag-a-agree. Tama ba? At anong katotohanan about this? How do you develop these character strengths? Negative emotions. Kaya ang negative emotions hindi laging masama. They may be negative, but they are not necessarily evil. In fact, negative emotions can be good. In what way? It develops your character strength. Diyan nga nanggagaling yung sinasabi ni James yung brother ni Jesus. 'Di ba? Ang sabi ni James, kapag meron kang mga trials, meron kang testing of your faith, nafe-feel bad ka, nahihirapan ka, na-anxious ka, it's not necessarily bad. Kasi kapag na-overcome mo yan, natutunan mo paano i-handle yan, it can lead to something good such as the development of perseverance, which is an aspect of character strength. If I'm not mistaken, under yan ng courage. Small component yan ng courage, yung tinatawag nating perseverance. O, di ba? Yung negative emotion, yung pag-feel bad, hindi laging masama. It can lead to something good. Gumaganda yung character strength mo. Again, parang sa physical world lang yan. Pag mag-workout ka, gusto mo lumakas katawan mo, gusto mo lumaki muscles mo, gusto mo mag-improve yung speed mo sa basketball, anong gagawin mo sa gym? Magdadala ka ng unan, kumot, tapos matutulog ka doon ng 3 hours? Hindi. Pahihirapan mo yung katawan mo. Bibigyan mo yung katawan mo ng pressure. Bibigyan mo yung katawan mo ng pain. Kaya sabi nga ng mga gym goers, no pain, no gain. Totoo yan. Not only in the physical level, but also in the spiritual level. You want to have better character strengths? Para hindi ka magde-develop ng mental illness, kailangan mo ng negative emotions. Going back, yun ang problema sa self-love movement. Anong sabi ng self-love movement? Love, love lang. Good vibes lang. Bawal ang ma-feel bad. And people believe it. So anong ginagawa nila? Dinidesign nila yung environment nila in such a way na talagang marurule out nila, ma-screen out nila lahat ng negative emotions. That leads to low development of character strength, kaya tumataas ang chance na nagkakaroon sila ng mental illness. I think a perfect demonstration of this conceptual framework comes from this post by a public school teacher. Personally, hindi ko siya kilala, ha. Nakita ko lang to sa Facebook. Pero, generally, maganda yung mga sinasabi niya about this. If you read her post, hanapin nyo na lang siya, no? If you read her post, tugmang-tugma dito sa framework na to No feel bad leads to low character strength, which leads to not so good things about a person's mental health. Now, disclaimer ko lang, hindi ko to words, ha? Madalas kasi ako nami-misquote dito, no? Meron akong mga hindi agree sa mga sinasabi niya, but in general, sa kabuuhan ng sinasabi ng teacher na to, agree ako dyan. Okay? Sinabi niya, no? Sabi niya, may nahuli akong nangongopya. Di ko na sinita. May reason bakit ko ginawang red word yan na mamaya i-explain ko. Baka kasi matroma. May nagdadaldalan habang exam. Anong sabi ni ma'am? Hinayaan ko na lang. Baka sabihan akong abusive. May lumalakad-lakad parang nasa mall. Gusto ko sanang sabihan kaso baka magka-anxiety. May nagsisigawan pa pero wag na, baka child abuse na naman yan.
Gusto ko sanang punitin yung kodigo. So, meron siyang nahuling nag-cheat sa isang exam. Pero baka magsumbong, baka mag-viral, baka magka-depression. So, ayun. Ano na lang ginawa ni ma'am? Ngumiti na lang ako. Ganyan na talaga ngayon. Mga bata, masyadong marupok, sabi ni ma'am. At bakit? Ito yung explanation niya. Kasi batas mismo ang nagturo sa kanila maging entitled. And from there, I want to highlight this, no? Batas, entitled, it supports the second point that I discussed a while ago. Na yung environment, nino-nurture yung development of certain mental illnesses. Such as this one. Ito yung sinasabi niya. Teacher ka, hindi ka na second parent. Ano ka? Sabi ni ma'am, robot ka. Hindi ka pwedeng magalit, hindi pwedeng magdisiplina. Pero ang gusto nila, referring to the government and parents in general, ikaw pa rin magturo ng values. Paano kapag pinagsabihan mo, violation na. Kapag pinagalitan mo, mental damage na raw. Kaya huwag na tayong magulat. Ito yung prediction ni ma'am. 5 to 10 years from now, we'll have a generation that's entitled, fragile, and loud. Pero allergic sa correction. Gusto nyo ng child protection? Teacher protection, meron ba? Kung second parent talaga ang mga teachers, sabi ni ma'am, bakit kami bawal magdisiplina? Second parent ba ang takot sa estudyante? Again, many of you, given our culture today, may disagree to what she's saying. But in my case, ako lang to, knowing mental illness, knowing psychology, in general, I agree with what she's saying. Sana nakita nyo, no, from these words, how true this conceptual framework is. Could it be that that's one of the reasons kung bakit meron tayong mental health crisis today? 'Di ba? Kung babasahin nyo yung mga words ni ma'am, ito yung sinasabi niya na yung punot dulo kung bakit meron tayong mental health crisis, meron tayong silent epidemic. Kasi maraming mga tao ngayon, mabababa ang character strength. So anong gamot dyan? Paano natin ma-overcome yung mental health crisis kung mababa yung character strength? Di balik na rin nyo, dapat pataasin natin yung character strength. Nakita nyo ba yung paggalaw ng meter? Di ba, low to? Gawin mong high. No? Dapat maging high yan. Taasan mo yung pag-develop ng character strength. Justice, courage, humanity, transcendence. At paano ginagawa yan? Discipline, correction, acceptance, responsibility, and that involves negative emotions. That involves those words kanina na sinabi kong mga naka-red. Yan yung kailangan mo para lumakas ang character strength ng tao eh. Sitahin mo, sabihan mo, punitin mo yung kodigo para iparating sa kanya na talagang serious offense yan. Magalit, magdisiplina, turuan ng values, pagsabihan, pagalitan. Yun yung kailangan para tumaas yung character strength. Now don't get me wrong. Merong mga application ng mga ganyang words such as pagalitan, pagsabihan na sobra. Hindi tama. Pero mali din yung sabihin mo na pinagsabihan lang, pinagalitan lang, na damage na yung bata psychologically. I mean, we have to draw the limit. Hindi bawal na gawin yung mga yan. Yun yung point ko. And I think given this, no, going back to this slide, one of the most toxic ideas na usong-uso sa culture natin ngayon in connection to self-love is to be disciplined, to be corrected means somebody hates you. Agree ba kayo doon? Yan kasi yung usong idea ngayon eh. Na kapag may isang tao, dinisiplina ako o kinorek ako, yung taong yon na gumawa sa akin nun, hate ako. Kaya gagawa ko ng paraan para yung taong hate ako, mawala sa buhay ko. Isusumbong ko yan sa principal. Irarant ko yan sa social media. Ipopost ko yan sa mga freedom wall. Shout out dyan sa mga college students. Diba may mga freedom walls kayo? Dyan kayo nagrarant on this. Am I making sense? This is toxic. Even, naku, marami na naman magtataas ang kilay dito, pero this is the truth. Even demonic. Kasi ang demonyo, yan ang goal niya, masira ang psyche ng tao. At alam niya na para masira ang psyche ng tao, hindi dapat siya dinidisiplina. Hindi dapat siya kinokorek. Kaya yan ang nagpapauso niyan eh. Kino-convince niya yung mga tao
To be disciplined, to be corrected means somebody hates you. And you have to get rid of people who hate you. Yan ang mali. Ano yung tamang framework? Ano yung kabaliktaran ng self-love movement? Ang tamang framework dito in connection to discipline is what? Yung pagdidisiplina sa'yo, yung pagkokorek sa'yo could be an expression of a person's love for you. In the first place, kaya kanya pinagsabihan, kaya kanya dinisiplina. Kasi nagwo-worry siya sa'yo na baka mapunta ka sa kapahamakan. Kaya habang wala ka pa doon, kinokorek ka na niya, sinasabihan ka na niya, dinidisiplina ka na niya. Hello parents, dapat ganyan tayo sa mga anak natin, right? We love them so much, we care for them so much, na kahit alam nating mafe-feel bad sila, when we discipline them, we do it anyways. What does the Word of God say? We should not despise the Lord's discipline. Why? Sagot, i-zoom in ko, mahalaga to. Kasi raw, ang sabi ng Bible, because the Lord disciplines those He loves. Gusto ko i-highlight dito yung statement na nasa iisang verse yung love and discipline, which is contrary to the demonic idea na ang discipline, na ang correction means somebody hates you. Nagigets ninyo? When somebody disciplines you, when somebody corrects you, it's because that person loves you. And this is the key para lamanan ang mental illness. It's about love. Pero dapat tamang definition ng love. Love that accepts discipline, that accepts correction. Love is anti-DSM-5 if you define love that way. And you can test this framework. Baka sabihin nyo, nagbibigay na naman ako ng opinion dito, ha? Yung mga researchers dyan, you can test this framework. That the more love you give to a psyche, again, yung tamang definition ng love, ha? Hindi yung love under ng self-love movement, which is distorted. I would say even demonic and toxic. Yung tamang definition ng love, the way the Bible defines love, yung may kasamang disiplina at correction, mas ina-apply mo yan, it negatively predicts psychological disorders. Mas dinidisiplina mo, mas kinokorek mo yung wrong ways niya, mas lumalayo yung tao from a number of psychological disorders. No need to ask for my permission yung mga researchers dyan. Gawan nyo to ng data. Kunan nyo ng data. Gawan nyo ng paper. Huwag nyo na ako i-cite. Ang hypothesis ko dito, this framework is true. So in closing, ang dami ko na namang sinabi. Part 1, bakit hard to fight ang mental illness? For 3 reasons. Shallow understanding of mental illness. Number 2, tolerant kasi yung culture natin sa mental illness imbis na tinitreat ang mental illness. And number 3, marami tayong mga toxic cultures na naloloko tayong maganda, sa totoo lang, pangit pala. Combine all these 3. Anong effect? Going back, anong effect niyan? That would be my explanation why this is happening. Bakit tayo may mental health crisis and it's so hard to fight it. Alright? So, yun lang muna yung maikli kong lecture. Abangan nyo yung part 2 ko dito. May part 2 pa. Meron pa tayong 4, 5, and 6. So, watch out for that lecture. Alright? So, kung meron kayong mga comments, I'm sure marami na namang galit sa akin. Questions or any ideas that you want to share, ilagay nyo lang dyan sa baba, comment section. Sir Howard here. Until next time, God bless everyone. Bye-bye.